Amen. Good morning po mga kapatid. Kumusta po kayo? Amen. Ito pong nakaraang linggo ay nabalitaan ko po na marami pong mga nagkasakit. Marahil isa sa atin o marahil sa mga pamilya natin o sa mga mahal natin sa buhay. Gawa po siguro ng nagbagong panahon o sa bagyo. Siguro po hindi natin alam. Halo-halo na po. Maaaring pagod sa trabaho, nabasa ng ulan, kung ano po. Pero nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon kasi nagkasama-sama pa rin tayo ngayon. At ibig sabihin, ang bawat isa sa atin dito, sa kalooban ng Diyos ay nasa magandang kalagayan. Amen po ba? At para po sa mga kapatid naman natin o maaaring sa kapamilya natin na maaaring ngayon ay hindi nakakaranas sa magandang pakiramdam, ay ang dalangin ko po ang kagalingan ng Panginoon sa kanila. Amen? Amen po ba? Amen. So magpapatuloy po tayo sa ating series na Courageous. natatandaan niyo pa po ba? Ilang linggo na rin ito. Courageous and Conquering Faith. At itong mga nakaraang linggo po ay pinag-aralan natin ang ilan sa mga magigiting na lingkod ng ating Panginoon noong mga nakaraang linggo. Kasama po yung online services natin na nung hindi pa po tayo nag-physical or face-to-face service, pinag-aralan po natin si Joshua, pinag-aralan po natin si Caleb, at ganoon din po nung nag-resume po tayo ng service, napag-aralan po natin o naituro po sa inyo si Rahab, hindi po ba? The saving faith of Rahab. And then, si Brother Gabby po ay tinuro ang patungkol po kay Gideon. At last week naman po ay atin namang napag-aralan ang buhay o ang pananampalataya ni Deborah. Amen. So ngayon po, pag-aaralan naman natin ay isang tao na nagngangalang Jabez o Jabez. Ayan. Sa Tagalog po, Jabez. Amen. Praise God. So, sino po ba dito nakakilala kay Jabez o kay Jabez? Taas nga po ang kamay. Kilala niyo po ba siya? Taas nga po, para meron na tayo idea. Kung narinig niyo na ang pangalan si Jabez, mukhang wala pa, no? Pero nabasa po natin, doon sa ating dinasa kanina, ang patungkol kay Jabez. Amen? So, kaiba po ang ating pag-aaralan ngayon na yung tema po ng ating mensahe, hindi po magaya ito ng mga nakaraan natin, mga lingkod ng Diyos na tinalakay natin kung saan sila ay nakipagdigma, sila ay may kailangang teritoryo na sakupin. Tema po nitong buhay ni Jabez, according sa ating binasa, ay tungkol po sa kanyang pananampalatayang mapagtagumpayan o mapaglabanan ang takbo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin. Amen? So, ang title po ng ating message ay, basahin niyo nga po. Ayan. Jabez, Prayer of Faith. Amen. Yan po ang title natin. Ang buhay kwento po ni Jabez ay binubuo lamang ng 2 verses po sa Bible. So yung pong nakita natin at binasa natin kanina, ay yun na po ang ating verse at yun na po yung buhay o buod ng kung ano ang nalalaman natin patungkol sa tao na ito na nagngangalang si Jabez. So, kung hindi mo po kayo pamilya, kagaya nga po sabi ko doon sa binasa natin sa unang kronika, kung hindi po kayo pamilya doon, ito po ay punong-puno ng genealogy. Na ang ibig sabihin po, ito yung mga talaan o listahan ng mga angkan o ng mga ninuno hanggang po sa kabuuan ng mga Israelita noon na notable sa Bible. So, they lived during the biblical times. At ito po ay parang historical na list ng mga pangalan ng mga angkan ng mga taong nabuhay noong panahon yun. So yun po ang karamihan na nasa unang kronika. Kaya nga sabi ko, marami ito yung si Jabez ay isa sa mga tao na maaaring nakaligtaan o nilaktawan ng mga bago pa lamang na sabihin natin nagbabasa ng Biblia o maging hindi siguro ganun tumatak sa kanila dahil nga napaka-iksi lamang. Pero although napaka
natin na ito po ay noteworthy o ito po ay karapat dapat na bigyang pansin. Makikita po natin yan. Kasi po, sa kalagitnaan ng halos walang katapusan po na listahan. Kung nakita niyo na po yung listahan ng ama o anak ni ganito, na anak ni ganyan, na anak ni ganito, puro ganun po yun na parang hindi ka matatapos na sa katotohanan po pati ako noon, nung nagbabasa ako noon, nung mga panahon bago-bago pa lang ako ay nakatalugan ko rin po ito dahil sa hindi ko alam, hindi pa matatapos yung listahan ng mga pangalan. And then sabi ko nga sa kalagitnaan na kahaba-habaan na yung mga listahan ng pangalan ay bigla kang mapapahinto dahil bigla-bigla mo binanggit ang pangalan ni Jabez. At ano pong sinabi? Kanina yon, nabasa nga natin, yun po yun, yung dalawang verse na yun. Na makikita natin na parang ang manunulat ng unang mga kronika na sabi po nila ay si Ezra ang nagsulat nito, ang propeta Ezra. So, ito raw po ay ang writer na ito ay pinupungaw ang pansin natin. Gusto niyang pansinin natin na itong tao na ito may something nakakaiba sa kanya. Gusto kong i-direct ninyo ang attention niya sa taong ito kasi hindi lang siya basta dinaanan. Hindi lang basta sinabi kung kaninong tatay siya o anak siya, kundi nagbigay ng kahit na bagyaman lamang na description patungkol sa kanyang buhay at sa kanyang pananampalataya. Lalo na po doon sa kanyang panalangin na yun na i-record pa. Amen po ba? Amen. Amen. So, sabi ko nga, sino nga ba itong si Jabez na to? Wala din po tayong masyadong detalye o informasyon patungkol dito sa tao na to. Sa pagsisimula po ng chapter 4, kung mababasa niyo po yun, ito po gusto kong tingnan. Gusto ko po sanang basahin, kaya lang po baka magkabulol-bulol na po pag binasa ko po yung buo na yun na chapter 4, kaya nilimitahan ko po sa sa verse 9. So, sa simula po nito sabi, kabilang ang mga ito sa mga anak ni Judah. So, alam po natin na siya ay mula sa tribo ni Judah. Pinakamalaking Judah at pinakakilala na tribo ng sa Israel. Ayan. Sabi po dito sina Perez, Hezron, Carmi, Hur at Sobal. Anak ni Sobal, si Reyas na ama ni Jahat. Anak naman ni Jahat, sina Ahumay at Lahad. Ito ang angka ng mga Zorita. Si Hur ang panganay ni Ephrata na asawa ni Caleb at ng kanyang mga apo ang nagtatag ng lungsod ng Bethlehem. Tatlong anak na lalaki ni Hur, sina Etam, Penuel at Ezer. Ang mga anak na lalaki naman ni Etam ay sina Jezreel, Isma, Ibas. So nagpatuloy po yun. Lelponi, ang pangalan ng kapatid na babae, si Penuel. So inisa-isa po yun hanggang makarating po doon po sa verse 9. Sabi ko nga dito sa verse 8, sabi po doon, si Kos ang ama ni Anub at Zoeba at ng mga angka ni Aharhel na anak ni Harum. And then chapter 9, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan ng ipanganak ko siya. So doon po makita natin na merong description sa kanya at maliban pa doon ay yung panalangin na binasa rin natin kanina. So sabi ko nga, may something na kakaiba dito na dapat natin bigyan ng pansin. At ang sabi po doon kanina, higit na marangal daw siya kaysa sa kanyang mga kapatid. Ngayon, hindi rin po sinabi kung anong basihan o pamantayan kung bakit siya mas naging marangal. Hindi po natin alam kung anong ginawa niya para tawagin din siyang marangal. Maliban po sa alam natin na siya ay kumikilala sa Diyos ng Israel. Nabasa po natin yon kanina, hindi po ba, na tumawag siya sa Diyos ng Israel, nanalangin siya sa Diyos ng Israel. Sa ibang translation po, sabi, kagalang-galang daw siya. So siya ay honorable, sabi naman po sa English. Siya ay honorable kaysa sa kanyang mga kapatid. Ayan. Ang sabi po sa verse 9, sa pagpapatuloy natin, ang pinangalan sa kanya, o Jabez ang pinangalan sa kanya, sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ang sabi po sa English, I bore him with sorrow. Sa iba po, I bore him with pain. So, yan po makikita natin. At ang meaning po kasi ng Jabez na pangalan, sa Hebrew, na root word po, yung Jabez po na yun, ay kapares po ng, ano po yun? Basahin mo nga? Pain,
pangalan niya, ang tindi po ng meaning o yung nakakabit na pangalan sa kanya. Sino po sa inyo dito ang gustong mapangalanan ng dalamhati o bighati, hinagpis? Meron po ba? Meron? Meron po ba? Wala, ano? Depresyon. Ganun po. Ang pangalan niya, Depression Cruz. Halimbawa, gusto po ba? Di ba wala? At lalo na po yung makikita natin, sino rin naman kayang ina ang magpapangalan sa kanyang anak ng masakit o dalamhati. Di ba? Ganun na lamang siguro talaga nahirapan yung kanyang ina. At makikita po natin dito na hindi lang sa panganak kasi I bore him, sabi dito. So, kumbaga dinala niya. So, sa pagdadalang tao niya, maraming kasama yon. At isa pa po napansin ko dito, hindi po nabanggit ang pangalan din ng kanyang ama. Di ba napakahalaga po yun sa genealogy? Makikita niyo po, anak ni ganito, anak ni ganito. Lalaki po karamihan na sinasabi. Dito po inang sinabi. Marahil po absent ang kanyang ama sa eksena. So, hindi natin alam, baka pinalaki siya ng solo ng kanyang ina, kasama yun sa dalamhati o bighati, bukod pa sa panganganak na pisikal. Kasi kung sa panganak lang na pisikal, siguro lahat tayo, Jabez ang pangalan. Dahil wala naman yata natin na nadalian sa panganak, hindi po ba? Pwede tayong tawagin lahat na Jabez o pangalanan dahil nahirapan po lahat ng nanay, maging sa pagdadalang tao sa panganak. Pero gano'n na lamang itong ina na to, di ba? Makikita natin na hindi lang pisikal, kundi emosyonal, ang pinagdaanan din marahil ng nanay na to para pangalanan ng kanyang anak ng gano'n na lamang. So balikan po natin ang pangalan ni Jabez. Napakahalaga po ng isang pangalan lalo na nung panahon sa Biblia. Pero hanggang ngayon din po, hindi po ba, na nagke-carry ito ng important meanings, di ba? Pinapangalanan natin ang ating anak dahil may gusto tayong maging meaning nito, di ba? O yung magandang kahulugan, o yung dalhin niya hanggang paglaki niya. Kagaya po sa Bible, ay may mga ibig sabihin ng pangalan ni Abraham na naging Abraham, naging father of many nations, si Sarai na naging Sarah, mother of many, o si Jacob na dating cheater ay naging Israel. So yan po yung mga important names sa marami pa pong iba. At ito pong kay Jabez, makikita natin, ay isa pong example na dinala niya. Bagamat hindi natin nakitang pinalitan ng kanyang pangalan, ay malalaman natin kung paano siya nag-rise up dito sa kanyang sitwasyon, patungkol sa kanyang nakaraan at sa kanyang pangalan. Kaya nga po dapat talaga pinag-iisipan natin kung ano ipapangalan, di ba, sa ating mga anak, di ba? Kung Chan ang apelido ninyo, di ba? Papangalanan niyo ba yung anak niyo? Kung maisip niyo ba, Lucky kaya ang pangalan mo sa atin? Lucky Chan, di ba? Hindi siguro, di ba? Kung gano'n ang ano, maiisip mo ba yun? Maiisip mo, ba't naman pinangalan na natin ko ng Lucky? Chan ang apelido namin, di ba? Lucky Chan. Di ba? Example lang po yun at marami pa pong yung mga magugulat na lang sila na parang kombinasyon ng mga pangalan na kakaiba dahil hindi nila napagtanto, ganun pala magiging tunog ng pangalan ko paglaki ko. Di ba? Paano na lang yun? Dinuloko-lokohin na yun, di ba? Ng mga tao. Imagine kung ano naramdaman ni Jabez noon. Nung nagkaisip na siya, di ba? At naunawaan niya na ang kanyang pangalan ay ang ibig sabihin ay dalamhati, di ba? O ito ay yung pasakit. Di ba? Parang siguro naging tampulan pa siya ng tukso ng mga kaibigan niya, mga kakilala niya, mga kababata niya. Saan man siya magpunta, nakadikit na sa kanya yun. Ay, si dalamhati. Ay, si pasakit. Di ba? Pinangalan siya ng nanay niya ng gano'n. At ito'y maaaring dinala niya. Unti-unti marahil nahuhubog sa kanya. Ito na yung naging pag-iisip niya. Ay, ito po. Baka naging gano'n na rin siya, ang character niya, di ba? Yun kasi yung nagdi-define sa kanya, unti-unting humuhubog at nagkakaroon ng epekto sa kanyang buhay. Bago po magpatuloy po, meron po ba dito yung mga nabansagan noon? O yung mga siguro ay nabigyan ng palayaw o pangalan ng mga kakilala nila na usually negative po yun, di ba? Meron po ba dito? Meron? Anong halimbawa? Ano po, Mudzako? Iyakin mo ko sa una. Mudzako? Dahil? Ay, iyakin. Mudzako pala, iyakin. Mudzako. So, yun yung mga no? Iyakin pa rin po siya hanggang ngayon. Di ba po, dinala niya yun. Iyakin na nga lang siya sa Panginoon pag nakita niyo po yung talagang buhos siya sa kanyang pag-i-emote talaga. So, ganun po, di ba? Halimbawa,
Meron pa po ba dito? Wala na. Tinawag ng mga kakaibang pangalan, binansagan. Pero alam niyo po ba, nakagaya no, yung paniniwala daw natin dito sa mga ikinakabit sa atin. Kasi nililabel tayo, either tayo minsan naglilabel din sa sarili natin. Diba? Tandaan niyo po yan, hindi lang ibang tao naglilabel sa atin. Sometimes, unknowingly, nililabel natin sarili natin. Pangit ako, diba? Yung gano'n, pangit ako. Hindi ako magaling, ito lang ang mararating ko. Alam mo yun, yung meron tayong mga label na rin sa sarili natin. At yung paniniwala natin dito sa mga bagay na ito, ang nagbibigay sa atin ng either full of limitations ang buhay natin, nalilimitahan, or either tayo ay magiging puno naman ng potential. Di ba? Doon natin makapakita rin yung kung ano yung nakikita natin sa ating sarili. Doon tayo mag-a-act. Kaya napakahalaga nga po sabi ko. And I believe, ito po yung isang bagay na pinagsikapan ni Jabez na paglabanan. Ito yung isang bagay na pinagsikapan din niya yung nakaraan na yun o yung kanyang katawagan sa kanya na mapagtagumpayan. Isang bahid sa kanyang pangalan. Isang maaring hindi magandang nakaraan sa kanyang buhay. Sa halip, naligtahan siya nito o ang kanyang buhay. Hindi po ba? Sa halip po, hindi po yung hinayaan ni Jabez dahil makikita natin, may ginawa siya. Hindi po ba? May ginawa po si Jabez, at isang bagay lang po ito. Ano po yun? Dito po sa sentro ang ating pag-aaral sa prayer of faith ni Jabez. So ano po ginawa niya? Siya ay nanalangin. Siya ay nag-pray. Isa lang po yung nag-pray, pero pag-usapan din po natin ano ba yung pinag-pray niya. Sabi po sa verse 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin at pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. So, komplikado po ba yung panalangin niya? Hindi naman po, di ba? Isa lang po itong simpleng panalangin. Maaaring hindi rin naiiba sa mga pinapanalangin natin. Di ba? Sa mga content ng ating prayers. Hindi po ito masyadong naiiba. Pero gusto ko po tingnan kung ano ba itong mga kahilingan na ito ni Jabez. Tingnan nga po natin. At hindi naman po tayo dito gaano magtatagal, pero gusto ko po tingnan ang mga kahilingan niya na ipinakita rito. Ang una po ay, basahin niyo nga po, papala. Ayan, God's blessings. Pagpalain po ninyo ako. Yun po ang unang sinabi ni Jabez. At ito po isang general prayer ng karamihan sa atin, di ba? We all want God's blessings. Amen? Lahat tayo gusto pag narinig ng pagpapala, parang pumapalakpak ang tenga natin. Ay, gusto ko yan. Gusto ko ng blessing. Gusto ko ng pagpapala. Napakalawak po ng saklaw nito at madalas, ito yung pinipitawan nating salita. God bless. Ganyan, di ba? Pag gusto natin pagpalain din ang ating mga kapatid, God bless you. At ano po yung mga hinihiling natin palaging pagpalain sa atin ng Panginoon? Di ba yung ating mga trabaho? Yung ating mga kalusugan. Ano pa po? Yung relasyon natin, pamilya natin, maaring negosyo natin. Ano pa yun? Pag-aaral. Yan po yung mga hinihiling natin. Pagkain, di ba? Pati yun, bless the food, Lord. Pagpalain mo po itong mga pagkain na ito sa amin na maging kalakasan namin. So dito po ano hiniling ni Jabez? Pagpalain mismo ang sarili niya. Yun po ang hiniling ni Jabez. Bless me. Sabi nga po niya dun sa English, bless me. Hiniling po niya at sa English translation, sabi, ayan, oh, that you would bless me indeed. Meron pa pong indeed. Na ibig sabihin po yung may diin ba? Na parang sinabi niya, pagpalain niyo po ako talaga, Lord. Ano kaya yung ibig sabihin niya yung pagpapalang yun? Alam niyo po yung hindi maitatanggi sa marahil malaking pagpapala, marahil isang pagpapala na pag nakita ng ibang tao hindi na maitatanggi, ay Diyos lang talaga makakagawa niya. Alam niyo po yun? Yung something na kakaiba, maaaring isang breakthrough, maaaring hindi mo makikita sa pangkaraniwan. Malaki po ang hinihingi ni Jabez. Pero hindi rin po niya binigyan ng Panginoon ng limitasyon. Bahala ka, Lord. Itong blessing na hinihingi ko ay wala akong babanggitin. Basta ikaw ang bahala. Kalooban mo. Pero at the same time, maaaring ito ay katuloy ng mga makikita pa nating mga susunod na hiniling ni Jabez. Tanungin mo nga ikaw, tabi mo muna. Gusto mo ba ng pagpapala?
Gusto mo ba ng ganong blessing? Ano po ang sagot nila? Amen. Ano? Gusto nating lahat, ano? Kaya nga gusto ng marami itong prayer na ito ni Jabez. Kasi ang hinihiling ay blessing. Pero higit po, alam niyo po ba? Kasi kadalasan pagka naririnig natin ang pagpapala, ito ay material agad, di ba? Ito ay something na talagang yung mapapayaman, di ba? Something ganun. O magagamit mo dito sa mundo. Pero higit po doon ay mahalaga ang spiritual na pagpapala. Amen? Na pinagkaroon na po sa atin ng Panginoon, makikita niyo po yan sa Efeso 1:3. Basahin niyo nga po. Piliin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban na tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-usap kay Kristo. Nakita niyo po yun dahil sa relasyon natin sa Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban daw tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Pero niyo po yun, lahat ng maaari natin maisip na pagpapalang spiritual. At napakarami po nun. Una-una na, syempre, dahil meron tayong pakikisa sa Panginoon, ito ay yung kaligtasan natin. Diba? Yung ating relasyon sa Panginoon. Paging ang pananalangin na nakakatawag tayo ng direkta sa atin. Lahat po ng ito ay mga pagpapalang spiritual na meron na tayo. So yan po yung kumbaga mas magandang mag-focus tayo no, na blessing. Although hindi masama po na humingi ng ating material blessings kasi needs din po natin yun. Pero more than that ay ang mga spiritual blessings po na napakahalaga para sa ating lahat. Ang mga blessings po na ito na ating mas saliksikin, mas bigyan ng halaga at pansin. Amen po ba? Amen? So pangalawa po, ito po maaaring kasama ng blessing na yon o maaaring hiwalay din po at ito po ay ang, ano po sabi dyan, basahin niyo po? Paglago. Ano po ba yun? Bakit paglago? Kasi ang sabi po niya dyan, palawakin ninyo ang aking lupain. Ayan, kasi po pagka lupain na ang pinag-usapan, ang lupa po, mga lupain ay, lalo na po nung panahon noon ay, ano po? Simbolo o yung parang sumasagisag ng wealth, di po ba? Ng kayamanan. Well, kahit naman ngayon, siguro, no, pagka may marami kang lupain, kahit siguro kung konting pera mo, pero sandamakmak ang lupain mo, di ba? Mayaman ka talaga, di ba? Matatawag kang mayaman dahil investment yun. So, nung panahon po nila, kailangan malawak ang lupain mo eh. Dahil kasama ito yung sa mga pinapastolan nila. Dahil nagpapastol po ang maraming tao nun. So, ibig sabihin, malawak yung lugar nila. Noon nga po mga panahon na yun, gusto nila, mabigyan sila ng sarili nilang malalaking lupain kasi kailangan nila ng malawak na space para sa kanilang mga cattle, sa kanilang mga baka, sa kanilang mga kambing, sa kanilang mga tupa. So, ito po sa madaling salita, nanalangin si Jabez ng paglago. Kaya nga po sabi ko, paglago ang ginamit natin. At ano kaya katumbas ito sa panahon natin ngayon pag sinabi natin itong paglago na ito at itong malawak na lupain? Maaaring ito po ay promotion, di ba po? Na ipapanalangin natin sa ating trabaho, ay sa ating mga trabaho. O ito po yung paglago sa ating kabuhayan, yung hindi lang parang si Jabez, ayoko na dito lang ako, gusto ko na umunlad ang kabuhayan ko. Gusto ko may marating akong iba. So bukod po dito ay maaaring pagpapalawak din ng impluensya. Kasi po noon pag sinabing malawak ang lupain mo, ang nasasakupan mo ay malawak ang iyong impluensya. So parang ganun din po dito sa panahon natin ngayon, malawak ang impluensya. Yun yung hinihiling mo, lumawak ang impluensya mo. Diba? Kung sa ministry mo, maaaring yung Lord gusto kong palawakin mo ang teritoryo ko, ibig sabihin parang hinihiling mo na yung leadership mo, yung kumbaga meron kang mga mahawakan, o di kaya kung ito ay sa church, ay gusto mong mas malawak pa ang maabot. Hindi po ba? Yan po yung paglago na sinasabi natin na pwede natin hilingin na maaaring katumbas nito ating panalangin o itong panalangin ni Jesus. Kaya ngayon tanongin mo nga ulit sa kapatid o katabi mo, gusto mo bang lumago? Gusto daw ba? So gusto mong magpalangin at gusto mo rin lumago. Amen? Amen. Ano pa po yung pangatlo? Daanan po natin ulit ang presensya o paggabay ng ating
Panginoon. Pwede natin sabihin yung presensya. Ano po kasi sabi doon? Samahan po ninyo ako. Ito po, marahil, kung meron akong pipiliin, mamimili ako ng isa, siguro ito yung pinakagusto ko na parte ng panalangin na yun din, ano? Kasi pagkakasama mo ang Panginoon, sigurado blessed ka, di ba? Sigurado nasa iyo ang lahat. Sigurado ka na tama ang tinatahak mong landas. At yan nga yung pag-usapan natin, yung pangatlong kahilingan na ito ni Jabez ay napakaganda. Kapag kasi kasama mo ang presensya ng Panginoon, tiyak na makakamit mo yung katagumpayan na nais mo sa kahit na anong endeavor mo o lakarin mo o tinatahak mong landas pagkasama mo si Lord. Amen? Okay ang lahat. Kahit na nga siguro medyo pakiramdam mo na hinirapan ka sa pinansyal, pero kung kasama mo ang Panginoon, di ba? Okay pa rin. Kung may mga problema ka na maaaring hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero dahil nandyan ang Panginoon, alam mo matatawagan mo siya, palalapitan mo, okay pa rin, hindi ba? Amen po ba? Amen. So basta't kasama si Lord, ayos ako doon. Ito po yung presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay na pinangako ng ating Panginoon. Amen? Nakasama natin siya, hindi na niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Ang sabi po doon sa English, that your hand would be with me. Pagka yung kamay ng Diyos, alam niyo po yun, pag sinabing nasa yung kamay ng Diyos, yung iba sasabihin, maaaring pabor. O ito rin po ay paggabay. Kasi yung kamay niya yung naglilid sa atin. Yung dinadaanan natin. Yung tinatahak natin. Na alam natin hindi tayo maliligaw sa ating mga pagdidesisyon, sa ating mga pagpaplano. Alam natin na yung kamay ng Diyos ay nasa atin. Binibless din niya yun. Yun po yun yung kamay ng Diyos sa ating mga daanan at lakaran. Lahat po lang yan. Pagka ang kamay ng Diyos ang kumilos, walang makakapigil. Amen? Amen. Amen po ba? Wala pong makakapigil, wala pong makakapagsara ng pinto o ng mga bintana kapag ang kamay ng Panginoon ang kumilos. Amen? Amen. So nagpapahiwatig po ito pagka sinabi rin po natin na yung presensya ng Panginoon na pinanalangin mo ay yung matinding pagdepende mo. Amen? Yung dependence natin sa presensya ng Panginoon o sa pagkilos ng Panginoon na hindi tayo kikilos o gagawa ng kahit anong bagay unless ang kamay ng Panginoon ay naroon. Di ba napakaganda nun? Kasi alam mo, hindi ka papalpak. Alam mo na tama ang ginagawa mo. Alam mo na hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Sa napangasawa mo, o doon sa trabaho pinili mo, o doon sa maaring binili mo na isang kahit na material na bagay na pinag-iisipan mo. Alam mo po yun, dahil nandun ang pagdepende mo sa ating Panginoon. Maliban na samahan niya tayo, ay hindi tayo kumilos. Kaya napakaganda nun. Gusto-gusto ko po yung panalangin yun. Kaya, ini-encourage ko kayo na kung kayo mananalangin, lagi nyo rin yung sabihin, samahan niyo ako, Lord, dito sa lahat ng gagawin ko ito, o sa mga plano ko ito. Okay na magplano lang tayo, lahat natin, lahat ng gusto natin mangyari, pero alam natin na kasama natin ng ating Diyos. Siya kasi ang magbabawas magdadagdag sa mga bagay na yun. Siya rin ang magpapatupad. Diba? So anong problema natin? Anong i-worry natin kung kasama natin ng Panginoon? Amen? Amen. Amen. So panghuli po, kung sa pinanalangin niya ay ano po yun? Proteksyon. Bakit yung proteksyon? Ang sabi po dito, at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. Ilayo sa kapamakan o sa gawa ng kaaway. Yan po yung maaaring isa pang ibig sabihin yan. At alam niyo po, kung akin lang pong idadagdag din, ito pong huling bahagi na ito ng kahilingan ni Jabez, kasi sa English po makikita rin natin ito, so that I will be free from pain. Ayan. So, ito po isang panalangin na marahil napakahalaga sa kanya at yung talagang, yung alam niyo po yung nandito sa puso niya, kasi yung pangalan niya, di ba pain? Ang pangalan niya ay dalamhati, pasakit, pighati, hinagpis. So yan na yung nais niya na, bakit niya nais? Sabi niya na siya ay ilayo ng Panginoon sa gawa ng kaaway para hindi niya mararanasan ang sakit o yung pasakit na yan. Sa iba pong translation, meron din po sinabi, so that I will not cause pain. So ito po, that I will be free from pain and to be a cause of pain. Kasi ganun yung naitatak sa kanya eh. Sa tingin ko po, napaka-noble request nito. Isang napaka-honorable na kahilingan sa Panginoon. Hindi po ba? Dahil yung isipin mo na, Lord, ayoko na maging
pabigat, pasakit, o something na magdudulot ng kalungkutan sa isang tao. Hindi ba? Kaya marahil siya tinawag na honorable o yung, alam niyo yun, marangal kaysa sa mga kapatid niya. Dahil ito yung mga hangarin niya. Sabi po niya, so that I will be free from pain. Ay, kagaya po na sinabi ko kanina, kakaiba po ba itong mga kahilingan ni Jabez? Marahil napag-pray niyo na rin to, hindi po ba? Amen? Napag-pray natin at napag-pray natin itong mga bagay na ito. Marahil nabasa natin o marahil narinig natin sa ibang tao. Pero makikita po natin na sabi ko nga, walang kakaibang nilalaman naman ng panalangin na ito. Sa katotohanan po, karamihan ay nakatuon lahat. Kung napansin niyo po, hindi ko po alam kung napansin niyo, nakatuon lahat ito sa kanyang sarili. Makikita niyo, ako, akin, ako. Yun ang mga makikita niyo po sa panalangin na ito ni Jabez. Subalit, bakit po ito nag-appeal sa maraming tao? Bakit po ito nagustuhan ng mga maraming Kristiyano? Naging favorite verses o prayer nila. Na yung iba nga ginagawa pa nilang pattern of prayer. Although hindi naman po ito yung tipong isang pattern of prayer na gagawin mo. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon Jesus. Pero bakit po kaya ito ay nagustuhan din ng marami? Alam niyo po ba ang dahilan? Alam niyo po ba? Bagamat ito, sabi ko nga, napaka-iksi namang panalangin. Napaka-brief na panalangin. Ano po maganda doon na nabasa natin yung sa kahuling-hulihan po kung narinig nyo rin po yung kanina. Bagamat ang sabi natin ito isang pangkaraniwang panalangin. Ang sabi po dun sa dulo, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Bakit po napakaganda ng prayer na ito? Kasi sinagot itong prayer na ito hindi po ba? Bakit naging special ang prayer na ito? Dahil sinagot ito ng Diyos. It's an answered prayer. And any prayer po na ating itinaas sa Panginoon. Hindi po ba tayo ay blessed na blessed sa prayer na yun dahil sinagot ng Panginoon? At ganito po ang isang example na ito ng prayer ni Jabez. It's an answered prayer. Hindi dahil po maganda sasabihin natin ang prayer na ito. Hindi rin po deserve ni Jabez ang prayer na ito. Kagaya na hindi natin deserve ang marami na ating pinapanalangin. Sa totoo lang, hindi po ba? Subalit sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang habag, sa kanyang compassion sa bawat isa sa atin. Subalit may mga panalangin din po na talagang it touches the heart of God. Di ba yung mga gusto natin panalangin, Lord, yung mabubuksan yung puso ng Panginoon para dumaloy yung kanyang pagpapala sa atin o yung kamay niya ay mapa sa atin. Yung panalangin na talagang hihipuin ang puso ng Diyos at ipagkaloob sa atin ang ating mga hinihiling. At ito po ay isang marahil na example ng prayer na yun. Kaya po maraming nakaka-relate sa mga Kristiyano pagka narinig po nila ito. We can relate to the story of Jabez. Makaka-relate ka sa story ni Jabez, makaka-relate ako sa story ni Jabez. Dahil ang bawat isa po sa atin, isang pagkakataon man o sa maraming pagkakataon, ay kagaya ni Jabez, umabot tayo doon sa, alam niyo po, sa sitwasyon na yun na tayo ay desperado. Tayo ay helpless. Hindi natin alam ang ating gagawin. Marahil may matindi tayong mga pangangailangan sa buhay natin. Wala tayong magawa kundi sumigaw sa Panginoon. Sabi doon, He cried out to God. Sumigaw siya, nanalangin siya sa ating Panginoon. Tinawag niya ang Diyos ng Israel. Lahat po tayo, kaya tayo makakagaling. Dahil napakaganda nun kung pagdudugtungin mo, tumawag siya sa Diyos ng Israel. Siya ay nanalangin sa Diyos ng Israel at sinagot ang kanyang kahilingan. Iba yung gusto natin. Yun kasi yung masagot yung ating mga kahilingan. Yung mga ninanais ng ating puso. Na alam din natin na kaya niya pinagkaloob ay dahil kalooban niya. Amen po ba? Yun naman ang maganda po sa panalangin Na dahil nakuha natin ang puso, na-touch natin ang puso ng Diyos, ay ating pong natanggap ang kasagutan sa panalangin. Dahil ibig sabihin kalooban niya ng Diyos sa ating buhay. Yun ay kalooban niya sa bawat isa sa atin. At magugulat na lang po tayo, hindi po ba na makikita natin, Lord, hindi ko may paliwanag, pinanalangin ko to, talagang ako desperado, wala na akong magagawa, nasa dulo na ako ng aking lupit, pero dumating ka, sumaklolo ka sa akin, binago mo ang aking buhay, binago mo ang aking nakaraan, binago mo lahat-lahat ng bagay, at pinagkaloob mo yung aking mga pangkailangan.
Pinagdalo ko ito, Lord. Makikita na natin, Lord, grabe ang biyaya. Grabe, Lord God, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Bagas, Lord, hindi ko, Lord, ma-imagine kung bakit kahit ako ay undeserving, ay pinagkaloob ko ito. Tunay na ikaw ay isang compassionate na Panginoon. Dahil sa kabutihan niya, paulit-ulit natin itong nararanasan. Kaya naman po, well-loved ang prayer din na ito kasi lahat tayo nakakarinig. Subalit gusto ko lamang din po kayo ibalik. Alam niyo po, gano'n man kaganda rin ang panalangin na ito o espesyal na naging panalangin na ito. Hindi naman po lahat ng ating pinapanalangin, sabi ko nga ay pagkakataon ng Panginoon. At ibabalik po kayo sa ating Panginoon Jesus. Di ba? Mga kapatid. Nanalangin siya. Nanalangin siya sa Ama na kung pwede ay alisin sa Kanya ang paghihirap, ang pagdurusa. Hindi po ba? Pero ano po ang naging sagot ng Ama sa Kanya? Pinagkaloob po ba na siya ay maging free from pain kagaya ni Jabez? Hindi po, di ba? Kasi kinakailangan niya magdaan doon eh. Kinakailangan niya na dumaan doon sa paghihirap, sa pasakit. Kinakailangan niya maghinagpis, magdalamhati para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Yan ang ginawa po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At makikita natin ang opposite po na kasagutan dito, hindi po ba? Pero hindi man po na ibigay yung kahilingan na yun, ay dahil alam ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon na mangyayari. Kung ito ay kalooban mo, mangyari nawa ito. Mangyari nawa Ama, ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Kinakailangan niya yung pagdaanan. At makikita naman natin kung paano na ang pagpapala ay patuloy na dumadaloy na sa atin ngayon. Tayo ng mga nanampalataya sa ating Panginoon, hindi po ba? Na dala na natin yung bang wala na eh, yung takbo tayo nakakilala sa Panginoon, wala na sa atin dapat yung mga kahihiyan. Wala na sa atin dapat yung mga nililabel natin sa atin. Hawak na natin, yung pangalan natin, hawak natin at dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang pangalan niya, the greatest name, the name above all names, ang sabi po sa Biblia. Kaya naman po dahil doon sa ginawa na yun ng ating Panginoong Jesus, gusto ko lang po basahin yung sinabi sa Filipos chapter 2. Dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So it doesn't matter ano man ang nakaraanan natin, ano man ang mga pangalan natin kung naikabit sa atin, di ba? Pagka ang Panginoong Hesus ang nasa sa atin, pagkasama natin siya, pag siya ay nasa puso natin, ang dala-dala natin. Kaya nga Kristiyano, di ba? Christ, di ba? A follower of Christ. Minsan, napagwawalang bahala natin ng pangalan pag sinabi, ay, Kristiyano. Pero ito yung tagasunod ni Kristo. Ito ay hawak ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga yung ating mga pagkilos, lahat ng ating ginagawa, dala-dala natin ang Panginoong Hesus. So saan ang kumbaga yung ating pupuntahan? Ano ang hihilingin pa natin mas higit pa doon na pagpapala? Hindi po ba? Dahil hawak na natin ang susi nasa ating mga puso. Ang susi, ang pagpapala, ang presensya ng ating Panginoon, ang paggabay niya, ang lahat na lahat ng yun. Back in the Old Testament times, may iba-iba po silang ritual na ginagawa, kailangan. Akala niyo po basta na lang lumapit na gano'n si Jabez, tumawag sa Panginoon? Nag-offer po yan, naggawa po yan ng offering ng kanyang kasalanan, naggawa po yan ng ritual para malapit sa Panginoon. Hindi lang po nabanggit doon, pero pagka po basta ka lumapit na ikaw ay makasalanan, anong mangyayari sa'yo? Maaaring lumubog ka o mamatay ka dyan sa isang tabi na lamang. May ginawa po siya para gawin yun. Pero sa atin, tayo na mga anak niya na may direct na communication sa ating Panginoon. Ang dali, di ba? Sumigaw sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Sabi nga kahit kayo, tulungan mo ako, Lord. Yun lang na panalangin, alam niyo, isang napaka-effective dahil alam ng Diyos na nangangailangan. Kaya nakikita niyo yung desperasyon sa puso mo.
At yung pagdepende mo na siya lamang ang makakasagot sa iyong panalangin. Siya lamang ang makakatugon sa pangangailangan mo. So, ang dalangin ko po ay nakapulot po tayo ng aral patungkol po dito sa ating pinag-aralan sa pananampalataya ni Jabez. Now, we can always cry unto God. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Hindi po kinakailangan malaking bagay, kahit po ito'y maliliit na bagay, pang-araw-araw na bagay, pinakamaliliit na bagay, isang guni po natin sa Kanya. Yung pananampalataya po, tinitignan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun po ay ino-honor niya. Without faith, it is impossible. Please God, ang sabi po, di ba? So nakita ng Panginoon ang faith ni Jabez. Nakita ng Panginoon ang pananampalataya ni Jabez. And He pleased God. And God granted His request. At sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Nahiyaan po ito na yung bawat isa. Ang maraming Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na puno ng biyaya, ang Diyos na mabuti at tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hindi namin matatawaran, hindi namin malilimitahan. Ang Diyos na nasa puso namin. Tinataas po namin at pinapasalamatan sa oras na ito. At sa mga itinuro mo sa amin, Panginoon, patungkol sa pananampalataya ng isang tao na ito, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pangalan, Lord God. Ang dalangin mo, Panginoon, Lord God, sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon, Ikaw ang sumaliksik sa kanilang puso, Lord God. At nawa makita nila, Panginoon, kung paano ang buhay nila, ang buhay namin, ay similar in so many ways kay Jabez. At Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, sa aming prayer of faith, O God, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang may kapangyarihan, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan upang ang aming mga pangangailangan, upang, Panginoon, ang mga pagpapalang kinakailangan namin, Panginoon, upang, Lord God, ang inyong kamay, ang inyong presensya, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na saliksikin namin, hanapin namin. Lord God, maraming salamat dahil itinuro mo rin sa amin na alam namin kung sino ang aming tatawagin. Ikaw na Diyos ng Israel noon ay ang Diyos namin ngayon. Ang banal na Espiritu na nasa puso namin, ang nakakaalam ng lahat ng bagay, ang nakakita ng lahat, ang sumusubaybay sa amin, ang nakatunghay sa amin, at nagagalak na marinig ang bawat panalangin namin. Lord God, ang dalangin namin, nawa ay malugod ka na. Lord God, sa maraming pagkakataon na hindi kami karapat-dapat, maraming salamat dahil ang anak mo, ang aming Panginoong Jesus, ay nilinis na kami. At patuloy kaming nililinis. At ginawa kaming karapat-dapat na lumapit, mag-approach sa iyo in your throne of grace. At patuloy namin sa araw-araw, Panginoon, nararanasan namin ang biyaya. Nararanasan namin ang biyaya mo, ang kamay mo. Kaya purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa bawat buhay mo. Sa inyo po ang kaluwalhatian. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samang panalangin. Amen. Amen. Are we blessed? Amen. Amen. Praise God. So kung handa na po kayo, ay tanggapin po natin ang benediction. At sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa maaari natin hilingin o isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang kalakasang kumikilos sa bawat isa sa atin. Sa Kanya nawa ang kapurihan, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian, ang wagas na pag-ibig, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang nag-uumapaw na biyaya, ang habag ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, at ang pakikisama
ang kapangyarihan na dulot ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas na, Amen!